Hello! Kumusta po kayong muli? At ngayon pag-uusapan naman po natin ang tungkol sa pagpapalit ng gulong. Ang tanong lang kasi dyan, kailan nga ba tayo magpapalit ng gulong? Pwedeng bukas, pwedeng mamaya, pwedeng sa susunod na buwan. Lahat yan magdidepende kung meron ba tayong budget para sa gulong. Kailangan na ba talagang palitan? Saan ba tayo bumibiyahe? Saan ba natin ginagamit ang motor natin? So maraming katanungan, priority ba yung pagpapalit ng gulong? Siyempre, kung gulong ang usapan at safety ang pag-uusapan, napaka-importante talaga na i-monitor natin yung mga gulong ng motor natin o ng sasakyan natin. Pero ang isa lang masasabi ko, dapat wag natin kompromiso yung safety natin. Pero kung kailan nga tayo magpapapalit at kung saan, kayo na rin po ang pwedeng makasagot nun. At ngayong araw, gusto ko lang pong i-share sa inyo kung saan ako nagpapalit ng gulong at papakita ko din sa inyo kung bakit ako nagpapalit na ng gulong. Ayan, ito yung shop. So, dito yan sa dito sa may parian. Ayan yung pangalan ng shop. Okay, so malaking tire shop talaga siya. Ayan, malaki siya and kaya dito ako nag-decide na ipagawa to kasi nakita ko talaga kompleto talaga sila sa gamit sa pagpapalit ng gulong. Tandaan nyo, napaka-importante din kung magpapapalit kayo ng gulong, so i-check nyo rin yung shop na pagpapakabitan ninyo kung kompleto sila talaga sa mga gamit, sa mga equipments, kasi syempre mahirap baka ma-damage yung gulong pag nagpapagawa tayo, kaya importante yun. So titingnan natin kung kompleto yung mga gamit sa shop. So yan si Pogi, ano pangalan mo? Ha? Richard. Si Richard. So, yan si Richard yung tumitira dito. Okay. So, ito, napakalaking shop nito. Magpapapalit kayo ng gulong. Gulong ng sasakyan, gulong ng motor. So, kompleto dito. So, mga mugs. Ayan, kita nyo naman. Alright. Dali lang siyang hanapin. Halasan ng OWA dito sa may parian. Ito yung luma. Ayan. Bali, ito yung lumang stock. 130/70 by 13 yan. 63p. And ito yung niya, yan. So, wala na talaga, yan Pud na pala talaga siya. Kung gagamitan mo to ng piso, susukatin mo to, gagamitan mo ng piso, talagang litaw na pala siya. So, ayan, kaya check your tire. Importante, lalo kung mahilig kayo mag-long ride. So, ayan yun. Titingnan nga natin. Bali, made in Indonesia din to Ayan, ayan nakalagay. So, made in Indonesia. Nasaan yung manufacture date niya? Sabi natin yung year manufacture date. Ayan, 35/17. So bali yan yung 35 weeks 2017. Bali 17 yung yung year manufactured. So sulit na rin naman, sobrang sulit na. Kaya ayan, pinapalitan ko na para sigurado na siya pag nag-ride wala nang alalahanin pa. Yun, kaya check nyo rin yung mga gulong nyo. Okay. So, eto na ngayon yung ipapalit. Yan. Yan yung Angel Scooter na 2023. Year manufactured 2023. So, yan yung bali magiging kapalit. So, na yan? Aabuti na ulit ng 6 to 7 years yan. Sulit na yun. Ready na yan. Ayan, diba? Kaya ako naman nagustuhan tong tong Angel Scooter na to kasi marami siyang groove. So yan yung advantage naman, yun ang maganda pag yung maulan para sa hydroplaning. So mas mas safe yan kasi marami nga siyang groove. So kaya yun yung nagustuhan ko dyan sa Angel Scooter na ng Pirelli. Just sa design niya, yan yung nagustuhan ko. Marami siyang groove. Para sa akin, mas safe yan para sa
sa ulan o kung may tubig ang kalsada. Siya, ganyan, no? So, ganun din yan, same size lang. Yung ginagamit kasi kadalasan, piso. Wala daw piso si ma'am. Kaya very obvious naman talaga. Wala ka ng paglalagyan talaga nitong coins na to. Ayan, no? So, ganyan kasi kung mag-ano tayo pag nagsusuka tayo ng gulong. So, wala nang ano talaga. Wala na. So, imagine ninyo, dapat nakalubog to, tong coins na to. Para doon sa bagong gulong. Pero dahil nga luma na yan, wala ka na talagang paglalagyan. Isipin mo yan, nakalutang na talaga siya. Yan. Lutang na siya. Yan. So, paano mo mapasasabing safe yan? Ang bago niyan talaga, nakalubog yan. So, yan, ang laki ng diferensya niya. Dapat nasusukatin mo dyan, yung globe niya doon sa bandang gitna. Ayan, wala na talaga siya. Yung gulong, nakakabit na yung gulong. Ito, subukan lang natin dito. Ayan, tingnan mo, di ba? So, pag inilagay mo yan, lubog talaga yun, nakalubog talaga yung coin. Ganun kalaki yung diferensya niya talaga. Di ba? So, importante yan. Kung sa piso mo kasi susukatin yan, dapat hindi mo makita yung year. Wala nga piso si ma'am, kaya ito 5 piso. So, yun yung diferensya. Nakalubog talaga siya pag yung bago. Siguro mga 1 cm. Mga 1 cm din siguro yung lubog niya. Yung pagbago siya. 1 cm. So, yun yung difference. Ayun, grabe, bagong-bago yung gulong niya, diba? Masarap yung road trip nito. Ayan, kaya ako pinili yan, kasi ang dami niyang globe, para sa hydroplaning kahit na matubig. So, safe ka. Ito na yung unahan. Yung luma na unahan, na bali siya, 110/70/13. Ito okay pa to. Kaya ang problema nito, expired na to Pero okay pa to. Paggagamit ko pa dun sa may paggagamitan pa to. So, titingnan natin ngayon yung difference siya dun sa bago. Tapos yung manufacture date nito, ayun, 35/17 din. Ayan, so yung 35 bali yun yung weeks, number of weeks in a year, tapos yung 17 yun yung year ng manufacturing date niya or manufacture date niya. So, tingnan natin yung isa pag naikabit. So bali lumalabas yung isang gulong, isang ganito, isang bote. Ilang ml to, Richard? So 500 ml ang bali ang katumbas ng isang gulong. Inubos siya doon, ayan, Ano pala yun? Isang boteng sealant, isang gulong. Bali, titingnan natin, compare natin ngayon yan ito sa lupa. Ayun, so ito na ngayon. Bali, ito na yung pang-unahan. Ayan, 110/70/13. So, the same brand din, Pirelli Angel scooter din siya. Okay? So, kung i-compare mo siya dito sa luma, ayan, di ba? Kita-kita nyo naman yung difference. Pero mas okay pa to compare doon sa panlikuran. Pero, kagaya nga nabanggit ko kanina, dahil expired na nga siya, magsa 7 years na din, so kailangan na rin talagang palitan. Although, pwede pa naman siya, pero yun nga lang, expired na siya. And, papakita ko din sa inyo ngayon, yung year manufactured to. Okay, so tingnan natin, year. Asan ba yung year? Ayan, okay. Ayan, so ito namang isa na to, bali, ayan, manufactured date niya is 31 week. Bali 31 week ng taon and then year 2022. So ayan yun, So kita nyo naman siguro, di ba? So ayan yung year manufacture niya. Okay? So, ganda. Alright, so pakabit na natin, Okay, bye. Ito napakadali ng pangunahan. Simpleng-simple lang, Mamaya lang, simpleng-simple lang yan. Ubus naman yung laman ng wallet ko niyan, maya-maya. Konting na lang, ilang minuto na lang, ubus na rin yung laman ng wallet ko. Yan. So ayan na, kompleto na siya. Ready na mag-ride.
So wala pa siyang wala pang 30 minutes to para makumpleto yung pagpapalit ng dalawang gulong. Pakihigpitan mo, Chard, ha? Brother mo lang. So wala pang 30 minutes tapos yung dalawang gulong. Although may kahirapan yung likod pero hindi siya ganun katagal. So yun lang nakumpleto na rin yung pagpapalit ng gulong. So ayun, ang kagandahan pa dito, base dito ayon sa kanila, meron ditong warranty 6 months. Ano yun, boss? Pag sumabog, ganon, 6 months. Hindi sir, check-upin pa ng yan. Check-upin pa Check upin ng ninyo, ng staff ninyo. Tapos, kung ano naging cost ng pagsabog. Kung factory defect, automatic papalitan yon. So yun, yung isa pa sa maganda sa shop na to, arinig nyo naman siguro, pag factory defect, in 6 months, papalitan nila. Okay, ganda, di ba? Tapos na naman po ang isang video at muli maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at sana may natutunan kayo kahit na konti o nagkaroon kayo ng idea kung paano at kung kailan dapat magpalit ng gulong. Muli maraming salamat po. Have a good day o magandang gabi po sa inyo. Bye!